So, welcome back ulit sa aking YouTube channel. At isang mapagpalang araw po para sa ating lahat. So, may iba naman tayo guys. So, dito ako ngayon guys sa aming lugar. In some place of Benguet. Yan, kabundukan po. Yung bahay namin nandyan sa baba. So magiging content natin sa araw na ito guys ay gagawa tayo ng palaisdaan para sa fingerlings na hito. So nanghihinayang ako guys kasi itong place na to dating pispan noon ng aming lolo, sa haba ng panahon ilang taong ding napabayaan, kaya gusto ko siyang linisan tapos palaliman ng konti. Pero yung dating nilalagay nila dito is tilapia, so gusto ko rin naman na maiba guys. Gusto kong hito naman yung alagaan natin dito, ilalagay natin sa pispan. So tsaka sa dami ng tubig na nasasayang, nag-i-spill siya kasi tingnan nyo guys, oh, yung source of water niya. Yung source of water niya is bukal. Makikita nyo guys, yung source of water natin sa magiging fish pan natin is bukal siya, oh. Bali inayos ko lang yan guys, nilagyan ko ng gulong tapos natakpan para hindi mapasukan ng dumi. Yan, oh, bumubulwak pa. Yan yung exist ng tubig. Tsaka yung hose na yan patungo sa bahay. Kaya yung iniinom namin talagang galing mismo sa bukal. Yan, oh. Oh. Walang ibang pinanggalingan yan guys kundi sa ilalim ng lupa. Pero nung di ko pa inayos to guys, yung wala pa siyang gulong, malalim to. Kitang kita mo talaga yung bumubulwak yung tubig. Kasi inayos ko siyang ganyan kasi yun nga, nadudumihan, nalalaglagan ng dahon ng punong kahoy, tapos nalalagyan ng putik sa loob, kaya naayos ko. So bali 3 gulong yung nagpatong-patong dyan guys hanggang dun sa ilalim. So tignan natin sa loob. So ayan, yan yung tsura niya guys, parang balon siya, malalim. Siguro hanggang baywang yung lalim niya guys. Yan, yung hose natin nakasuksok dun so may buka na ng bukal. Yan, tapos yung exist dito, yan lumalabas diretso na yan dun sa gagawin nating fish pan. Nasasayang rin lang yung tubig, kaya gawa tayo ng kunting fish pan natin dito. So napakasukal na guys yung location, kaya gusto kong linisan muna. Mag-grass cutter tayo. May mga tanim po ang lolo namin dito. May mga guyabano, may avocado, yan, may nyug doon. Samot-sari po yung mga tanim ng lolo namin dito. Yan, oh, may dwarf din na nyug. Yan, oh, ang baba lang siya. So napakasukal talaga guys. So gusto ko siyang linisan para gawing fish pan. Ito po siya, oh. Bali kumuha ako sa YouTube ng idea ko doon kung paano yung mag-alaga ng hito. Ang daming mga ano yan tawag dyan, parang water lily, pero ibang klase, parang yung gulay wumbok. Yan, so lilinisan muna natin guys kasi dito ang sukal, tsaka dami ding ahas dito, ano. Yan, so linisan muna natin guys. So kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, sana huwag mag-subscribe at pakipindot na rin po yung notification bell para updated ka sa ating mga kakaibang video ngayon.
Kasi yung pagkakalam nila sa akin, yung mga unang ina-upload ko dito sa YouTube is puro mga trail din yan, motovlog. Pero sa ngayon, may iba muna tayo. Kasi gusto ko rin namang i-share guys, para sa mga kagaya kong nag-uumpisa pa lang na nagbabalak na magpatayo ng kanilang palaisdaan. At the same time, may pang-ulam o pang-binta na rin. So tara, linisan muna natin. So, pahinga tayo saglit. Nakakapagod din pala. Oh, maganda. At the same time, exercise. Pinagpawisan tayo. Hindi lang po yung mismong area ang lininisan natin, pati yung palibot niya guys. Oh. Yan. So, para wala naman tayong nakitang ahas. So, ang susunod natin gagawin guys is maghuhukay na tayo. Hukayin natin yan. Tapos yung napapanood ko sa YouTube, kasi doon din ako kumuha ng idea ko. Yung iba sinisiminto nila, inahalo block yung palibot, tapos parang swimming pool pero yung lalim hanggang baywang. Pero since nandito tayo sa bundok, mahirap maghakot ng buhangin, simento, hollow block, bakal, etc. Ay net na lang yung ilalagay ko guys. Pag nahukay ko, lalagay natin yung net. Kasi pagkakalam naman natin sa hito guys is yung magaling silang gumapang. Kaya lagyan natin ng net para hindi sila makawala. Kasi dyan sa baba, may ilog dyan sa baba, kaya mahirap na. Mapupunta sila dyan sa ilog, wala na. So yan, tapos na natin maglinis. So ang susunod natin gagawin is magkukay na tayo. So ang kagandaan dito guys, malamig dito sa amin kasi maraming mga yan o, maraming mga punong kahoy na nakapalibot. Halos lahat mga fruit trees, may nyog, may langka tayo, may mangga, may iba't ibang klase ng mangga, may Indian mango, tapos yung tawag naming Ilocano yung Carabao mango, yan. Saka meron din tayong malaking puno ng santol dyan. Tapos yun, papaya, may bunga na, may guyabano, may mga pang-ulam pa dyan, gabi. Tapos ayan, avocado. Bali yung avocado natin is may bunga. So yan yung avocado natin guys. Zoom ko lang. Yan o. Oh yan. Kita nyo? Oh. May bunga na. Okay, pwede na palang itasin to. So mamaya pipitasin ko na. So kung may nanonood man na mga matagal nang nag-aalaga ng hito dyan, kung may suggestion kayo,
comment nyo lang sa comment section sa baba. At least magkaroon tayo ng idea o makakatulong sa atin, dagdag kaalaman natin kung paano yung tamang pag-alaga ng hito. So yan. So mamaya bukayin natin yan. So may mga water lily yung sinabi ko kanina. Ang gagawin natin dyan, lagay muna natin dito, itabi muna natin, tapos piliin natin yung mga magandang klase, tapos ibabalik natin yan para magkaroon sila ng parang ano yan, lilim doon sa may mismong tubig. Kasi yun nga, pagdating ng tanghali masisikatan rin ng araw yan, kako baka mainitan, pero pagkakalam ko lang problema naman kasi malamig dito sa amin, boundary kami ng Benguet at Pangasinan. Yan. So tanong ko lang guys, ano kayang klase ng water lily ito? Kasi alam natin yung mga water lily is malalaki yung tangkay, saka yung may pabilog doon sa may dahon. Pero ito yung iba guys, may iba. Ano? Ibang klase ng water lily. Kuha tayo ng isa. Ito sa guys, oh. pwedeng ilagay din sa aquarium guys, maski isa lang kasya na sa aquarium na maliit. Yan, ang ganda, So sa mga walang pang-alay na bulaklak sa kanilang minamahal dyan, pwede ito. Bigay mo, sulit na sulit. Saka hindi yan basta-basta mamamatay pag nilagay mo sa malaking flower vase. Yan, ganda, parang mumbok yung gulay na naulam. So tara, hindi muna tayo makapag-almusal bago natin ituloy yung pagkukay natin guys.